Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Opo, matindi po talaga yung ginawa sa akin. Nakikita niyo yun yung mga developments mula nung nag-file ako ng resolution na ipaimbestiga yung mga EJ case na nangyayari under the war on drugs. Sinimulan po yung matindi persecution sa akin. Unparalleled nga, pwede nga sabihin unparalleled yun sa tindi nga ng mga binato sa akin na mismo galing sa bibig ni Mr. Duterte. Ngayon lang tayo nakakita ng isang pangulo na grabe yung galit, grabe yung paninira sa isang tao na kapwa rin naman niya na public official. Sa dami ng mga binatong paninira sa inyo, ano yung pinaka masakit sa inyo? Ang dami niyan, di ba? Droga, yung pagiging babae nyo, talagang binaboy. I mean, ano yung pinaka masakit doon sa lahat ng yan? Actually, pareho sila. Yung level, yung magnitude, kasi we can categorize it into two main, yung mga paninira sa akin, the accusations, ay una nga yung alleged involvement ko sa illegal drug trading, at pangalawa, yung pagkababae ko, na immoral nga daw ako. Napakasakit po ng mga ganyang sinasabi, at hindi lang po ako ang naapektuhan, kundi ang pamilya ko. Yung yung anak ko yung pangalawa, nung bumibisita siya sa akin doon sa custodial center, ay naiiyak siya kapag kinikwento niya na maski siya, yung kanyang phone ay maraming nag-ano sa akin, na sobra daw paninira, mga unprintable words sa isang anak. Napakasakit po niyan. And then syempre yung pinapalabas nila na involved ako sa illegal drug trading, na ako daw ay mother of drug lords, ako daw yung Bilibid drug trade queen, nakipagkontsabahan daw ako doon sa mga drug lords, yung mga inmates sa Bilibid prison, na sobrang kasinungalingan po yan. Never ko pong gagawin yan. And siguro naman nalaman nyo noon, ako pa nga yung nagparade noong Bilibid prison na marami kaming mga dinismantle doon ng mga kubol, yung mga kubol ng yung mga mararanyang kubol ng mga drug lords na yan. Pina-isolate ko pa sila, tapos sasabihin nila ay nag-benefit ako, na nag-receive ako ng pera sa kanila. Ang sakit po niyan kasi you just have to examine my track record as a public official. And then maski po bago ako kinulong o bago ako naging public official, yung aking track record din as a practitioner, a private law practitioner, election law practitioner, hindi po ako ganon. Hindi ko po sisirain yung pangalan ng aming pamilya, na yung legacy ng aking daddy, na ganon, basta-basta na lang ako, that I will be involving myself in such illegal and criminal activities given my position. Kaya ko ba yung gawin? Hindi po. Kaya lahat po yun naging imbento, yung mga akusasyon na yun about my alleged involvement in illegal drug trade. Napakasakit because dahil yung reputasyon ay sinira, yung aking honor, yung aking integrity. Now, kailangan ko ngayong i-rebuild nga yung katauhan ko, yung reputation ko na sinira nila. Kasi meron naman talagang mga naniwala noon na masakit para sa akin, na may mga naniniwala na basta-basta na lang nilang pinaniwalaan yung mga kasinungalingan ng mga inmate witnesses na yan, na may mga kanya-kanya na mga motibo kung bakit sila nag-testify against me. Kasama doon yung pananakot sa kanila, tsaka yung kanilang pamilya, tsaka yung mga kung ano-ano mga pinangako sa kanila. And nakita naman natin na karamihan sa kanila ay nag-signify ng intention to recant. And you see, Christian, you know, as a lawyer, you know the procedure. Kung hindi nag-grant yung aming demurrer, but of course, we asked for it, the dismissal, kasi wala naman talagang maayos na ebidensya. So bakit pa tayo magpro-proceed doon sa presentation of defense evidence kung doon mismo sa bail hearings ay hindi na nila napatunayan ng maayos yung akusasyon, especially about conspiracy.
na kung alimbawa sakali lang na hindi na-grant yung demurrer to evidence at hindi kaagad na-dismiss itong kaso na ito, itong pangatlong kaso na ito, ang balak namin ay ipipresent yung mga inmate witnesses na yon na nag-execute na ng recantation and yung iba nag-signify ng intention to recant. Gustong-gusto ko namin malaman sa kanila anong nangyari, anong ginawa sa inyo, bakit kayo nagsinungaling, bakit kayo nag-testify, at sino-sino yung mga kumausap sa inyo o pumilit sa inyo. Yun yung plano namin. But of course, we wanted the proceedings to end already kasi nagsasayang lang ng oras, nagsasayang ng resources ng government, lalo na nakita nyo naman yun. Pag nag-a-attend ako ng hearing, isang katutak ng mga escorts yung inassign sa akin. Magastos po yun. You know, the manpower involved, the resources involved, which could have been devoted to more, substantive at mas mga kinakailangan ng law enforcement. Ilang pulis yun na palaging sumasama sa akin. So, bakit pa pahahabain yung proseso na wala na talaga namang sigurado kami, naniniwala kami, ang kampo namin na mga gawa-gawa lang na mga kaso. Okay. Simplihan natin din yung teka lang. Pag sinabing demurrer, walang kwenta yung ebidensya ng prosecution. Yun po ibig sabihin nun, di ba? Opo, kasi sa Constitution natin, in offenses punishable with reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong. Kaya pag nagpa-file ng bail ang isang akusado, kailangan i-prove ng prosecution that the evidence of guilt is strong. So kung hindi mapatunayan na walang ganon na strong evidence of guilt, ay bibigyan ng bail, provisional liberty, kahit sa offenses punishable with reclusion perpetua, katulad ng mga drug cases na final sa akin at sa aking mga co-accused. Now, dito sa third case, grinant nga yung bail dahil yung 9 prosecution witnesses, nung in-examine ng judge yung testimonya nila, nakita ng judge na hindi kapanipaniwala yung mga sinasabi nila. In the words of the judge, the testimonies were marred with incredulities and inconsistencies that cast serious doubt on the credibility of these witnesses and the credibility of their testimonies. Kaya grinant yung bail. Now, since grinant yung bail, kailangan dapat yung prosecution sa presentation ng evidence in chief. Kasi pagkatapos ng bail, magkakaroon ng presentation of evidence in chief. Yung sa evidence in chief presentation, automatically ina-adopt or normally ina-adopt ng prosecution yung mga bail evidence or yung mga witnesses presented during the bail hearings at dinadagdagan para mapalakas. Since hindi nga nakumbinsi ang court na malakas yung ebidensya, ang nagiging challenge ngayon ng prosecution, palakasin yung ebidensya para makumbinsi ang court na guilty ka. And lalo na sa evidence in chief, hindi lang it's about whether the evidence of guilt is strong, but yung higher threshold ng conviction based on proof beyond reasonable doubt. Hindi nila yan nagawa kasi wala naman silang maayos na ebidensya o mas malakas na ebidensya, na credible na ebidensya na ma-overturn yung dating finding ng court that the evidence of guilt is not strong. Nag-present sila ng 2 additional witnesses doon sa presentation of evidence in chief. Tapos, ang ginawa pa nila, inadapt pa nila yung mga witnesses from the 2 other cases na mga na-dismiss na rin, na-acquit na ako. Pero even then, tinanggap pa rin yun ng korte at inanalyze niya, inassess ng korte yung mga ebidensya na yun na na-reject na nga nung sa 2 kaso pa.
Pero ginawa pa rin ng judge. Tiningnan pa rin niya yung mga adopted evidence and testimonies na yon from the two other cases. At yung kabuuan ng kanyang finding, wala. Yung dating standing or status ng evidence that it's not strong, ay ganun pa rin. Hindi nila napalakas. They failed to fortify or strengthen the evidence as to be able to make us rule now that the evidence is strong and that the accused are guilty beyond reasonable doubt. So ganun po yun. And Okay. makikita rin natin, Christian, na dun sa dispositive portion, aside from granting the demurrer to evidence ng lahat ng akusado, 5 po kami dyan ng mga akusado, ay may categorical statement din doon sa dispositive portion na the accused are now acquitted. Because although demurrer itself really, when granted ang demurrer, is tantamount to acquittal. Parang inacquit ka na talaga. And sinabi yun explicitly sa dispositive portion that the accused are now acquitted because the demurrer to evidence was granted. Okay, malinaw po yan nagki-kick out lang po ako ng ilang mga trolls dito. Kasi hanggang ngayon, overtime sila, no? Medyo nagki-kick out lang ako sandali. Kindly indulge me. Lalo nang in-announce nyo, Christian. So, oo nga eh. Oo, grabe. Anyway, ang tamang, kasi nakita ko po yung yung paliwanag online ni Dean Mel Santamaria. Basically, sinasabi niya, you were not found innocent. Your innocence was simply affirmed. Ganun po yun, di ba? Your innocence was affirmed by this acquittal. Yes. Oh, kasi nga isa, may mga witnesses supposedly. So, inanalyze yung testimony nila. At sabi ko nga kanina, hindi credible. Kaya and then since hindi naman nag-proceed sa presentation ng defense evidence, hindi naman pwede categorically at least na sasabihin na inosente yung akusado. Pero pag kung natuloy yung defense evidence, yun ang pinaka plano ng defense. Patunayan na inosente ka talaga. It's not just about being acquitted based on reasonable doubt. But at the level of the consideration of the demurrer to evidence, kailangan kasi titingnan mo lang, i-assess mo yung overall evidence, especially the testimonies, and then sasabihin mo ngayon, is there now a doubt, a reasonable doubt on the guilt or not? And ganun nga ang sinabi. Kasi lalo na dun sa kasi may mga witnesses ang tinuturo nila yung si JB Sebastian. Na si JB Sebastian daw ang nagsabi sa kanila na mag-engage ng illegal drug trading inside NBP dahil nga daw magbibigay daw nung para sa aking senatorial campaign nung una yung sa 2016, although yung ibang is even before 2015 or 2016. Na wala pa naman akong plano talaga na tumakbo. Now, tinuturo nila sa JB Sebastian. Pero wala silang ebidensya na makaka-connect yung tungkol doon sa sinasabi ni JB Sebastian na pinapa-engage sila ng illegal drug trading dahil nga nag-iipon sila na nagkukolekta para sa aking campaign funds. Kaya ang problema si JB Sebastian, who can either confirm or deny yung mga sinasabi ng ilan sa mga witnesses, ay patay na. Nabalitaan ho natin yan. Dahil daw sa COVID, kuno, na nakakaduda yung circumstances ng kanyang pagkamatay. Lalo na na-cremate kaagad yung kanyang remains dahil nga daw COVID yung cause of death. So, Dean Santamaria is correct. It's an affirmance of innocence. Pag hindi mo talaga na-prove beyond reasonable doubt. But there's no categorical declaration of innocence. Dahil nga hanggang demurrer to evidence lang yung naging proceedings.
Hindi na tumuloy Okay. sa defense evidence presentation. Okay, Yes. very very clear. Pero ever since naman dun sa mga matino yung pagtingin dito sa bogus cases na isinampa sa inyo, malinaw naman talaga na bogus, napakahina at walang credibility accusers nyo. Hindi naman sikreto po yan, di ba? How much of Yes. your acquittal you think was somehow precipitated by the change in administration? Because whether we like it or not, di ba? Mukhang iba yung political climate ng panahon ni Duterte that became somehow repressive even in our courts. Kaya nahirapan kayo na makuha yung acquittal na yan. Di ba po ba? Well, I must admit that there is some truth or validity to that kind of thinking. Di ba na mas napadali ngayon na magkakamit ako ng hustisya dahil nga wala na yung aking pinaka-persecutor. Unlike before, mahihirapan yung mga korte dahil sa pressure galing kay Mr. Duterte. Ngayon na wala na siya, na hindi na siya nasa poder, at lalo na nagkaroon na ng rift between the Dutertes and the Marcoses. And nakita naman ho namin yan, na hindi nakialam yung Marcos administration sa kaso namin. Ay mas napadali, mas naging kampante kami na magiging paborable yung resolution dahil the judge now felt free to really resolve the case, resolve the demerit evidence strictly based on merits and walang mga improper or undue influence or pressure. So that's also a factor. Kaya nga sinabi ko nung nag-grant yung bail namin, I had to thank the BBM administration also, not just the courts, but because of because of their respect for the independence of the judiciary, which we did not see happening, insofar as my cases are concerned, during the time of Mr. Duterte. Grabe, no? Parang ganun kababa yung standards talaga natin sa Pilipinas, no? The fact na hindi lang nakialam yung administration, ang laking bagay na nun, di ba? When in fact, that should be the norm, eh. Yun lang, medyo, ang sakit talagang Yes. tanggapin. Pero that's a reality in our country po, di ba? Correct. Ang kailangan lang talaga ng judiciary para talaga ma-fulfill nito ang tunay nitong mandate, which is to dispense justice, to uphold the truth and dispense justice, ay wag silang pakialaman. And of course, kailangan din talaga na maniguro na yung mga linalagay sa judiciary ay yung mga karapat-dapat at patitino, na they're not susceptible to extra considerations or special considerations, and let alone yung influence or pressure from powers that be. You mentioned that you also thank the BBM administration simply for not interfering with the judicial process. Pero Yes. given the Yun lang realities, naman ang meron din, hinihingi namin. opo. Pero meron din ba kayo somehow nararamdaman na debt of gratitude maski unwarranted? What do you mean? The debt of gratitude? Debt of No. gratitude maski unwarranted. No, I can't. Hindi naman talaga kailangan, di ba? Kasi yes, kasi alam mo, Christian, remember na nasabi ko na rin na nung nakakulong pa ako, may mga feelers about grant of house arrest. Mag-file daw ng motion for house arrest. They were offering house arrest. Pero I respectfully, I courteously declined it. Kasi iniisip ko nga yan, isa sa mga iniisip ko, magkakaroon ako ngayon ng debt of gratitude because it would be a case of a political accommodation. And then, hindi ako ma-vindicate nun. Kung pinalaya ako, kung pinalabas ako sa kulungan and instead placed under house arrest, hindi pa yan vindication sa akin. Kasi nakakulong pa rin ako niyan. At tuloy-tuloy pa rin yung kaso. At baka nga, dinelay na lang ng dinelay yung kaso kung ako ay napagbigyan o binigyan ng house arrest, or they were considering house arrest, hospital arrest, but I declined. Sabi ko, gusto kong, kung mapalaya man ako, gusto ko, it should be strictly based on the merits na pinaglaban ko yan. Kaya
Kaya hindi na nangyari yung house arrest or hospital arrest at nag-proceed na nga yung cases until mga na-dismiss na, lalo na itong third case. So I was very conscious of that, na magiging political accommodation lang. Tsaka bakit ko gagayahin yung mga naging arrangement noon ng mga iba pang mga high profile na mga accused, na yung isa may hospital arrest, yung isa naman ay sa kanyang isang rest house na instead of nasa kulungan. I don't want. Conscious po ako doon. Ayaw ko na malagay ako sa ganyang category ng mga privileged prisoners because of some accommodation from the political department. Ako na po tutumbok. Ayaw nyo nung Gloria Macapagal Arroyo model. Yun, nasa wheelchair tapos merong neck brace. Anyway, Yes. I'll mention, mukhang may delay tayo, Senator Leila, no? Pero okay lang yan. Maganda yung discussion natin. With your indulgence, I'll mention a few names and tell me honestly whether you have forgiven these people, these characters that were actually your persecutors during the previous administration. Unang-unang pangalan, Mocha Uson. Your thoughts on her? To try to shorten your pag-enumerate ka, no? Okay, you can mention all of them. Okay, Ang sasabihin sabay-sabay. ko, napatawad ko na po Si sa... Roque, si Kasi Roque. paki-mention nga, please. Okay. si Mocha, Okay. si Roque, si Panelo, si Aguirre, si Duterte, and the congressman who actually ridiculed your womanhood and actually helped Yes. bolster that or amplified those false narratives against you. Your thoughts on these people? Except for Duterte, I have actually forgiven them. But I have not forgotten. I have forgiven them because I know that I recognize naman na yung iba consider nila na, yung iba na utusan lang. Like for example, si Secretary Aguirre. Yung iba naman, they thought that they would be earning political, mga pogi points kay Mr. Duterte if they came along or they naging complicit sila. So sa kanilang mga political self-interest, political preservation, para mas maging maano sila kay Duterte, maging mabago sila kay Mr. Duterte. And the overall atmosphere before, na sa tindi nga ng mga binabato sa akin personally galing sa bibig ni Mr. Duterte. So they thought it was just okay for them to join in the fray, so to speak, without thinking of the grave injustice that they're causing to a particular individual. So, pinatawad ko na sila, na lalo na nasa loob po ako, naging madasalin po ako, nagbabasa po ako lagi ng Biblia noon, at malinaw sa Biblia, you should learn how to forgive your enemies, your persecutors. Meron pa nga sinasabi, you should learn how to love your enemies. Mahirap gawin. Pero yung forgiveness, na kaya ko, kahit hindi sila humihingi ng tawad, ay nakaya ko na patawarin sila. But then when it comes to Mr. Duterte, my chief oppressor, sinasabi ko lagi, hanggang ngayon, na hindi ko pa kaya siyang patawarin. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.